Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Tinitigan niya si Emma at sinabing, "Inaamin ko na gusto ko ang pera. Mali ba yun?" Hinawakan niya si Billy at sinabing, "Halika baby, alis na tayo." Ang dalawang taong ito ay naiinis sa akin. Sinamaan niya ng tingin sina Alex at Emma at saka umalis palabas ng classroom. Ika-4 na kabanata. Mga inaasahan at pagkabigo. "Okay ka lang ba?" Lumapit si Emma kay Alex na mukhang nag-aalala. "Mas okay ka kung wala siya," sabi ni Emma. "Nakita mo na ang kanyang tunay na ugali at hindi ka nararapat na malungkot." "Huwag kang mag-alala, okay lang ako." Nakangiting sabi ni Alex. Matapos makita ang tunay na ugali ni Kathy, mas gumaan ang kanyang pakiramdam tungkol sa breakup. Nagliwanag ang magandang ekspresyon ni Emma. "Halika, upang ipagdiwang ang paglayo sa bruhang iyon. Ililibre kita ng pagkain. Huwag kang makipagtalo. Paano kung isang magandang lugar? Sa isang lugar sa labas ng campus. Sa De Luca Cafeteria." Ang De Luca ay isang kilalang restaurant at tanging ang pinakamayamang estudyante sa Preston University ang kayang kumain doon. "Salamat," sabi ni Alex, "pero hindi sa pagkakataong ito. Ayokong makita si Kathy," sabi ni Alex. Alam niyang iyon ang restaurant na pupuntahan ni Kathy kasama si Billy. "Pero balang araw, iti-treat kita sa isang kainan sa Chez Laurent." Ang Chez Laurent ay isa sa pinakamarangyang restaurant sa New York. Ito ang uri ng lugar na narinig ng lahat ng mga estudyante. Pero walang kayang kumain doon. Nagulat si Emma. Karaniwang hindi nagyayabang si Alex, kaya bakit niya ginagawa ngayon, at ang partikular na pag-aangkin na ito ay talagang over the top. Reaksyon lang ba ito sa heartbreak niya, sa isip niya? Kung gayon, ito ay lilipas din. Medyo nahiya siya pero ngumiti siya at yumuko. Pinangunahan ito ni Alex. "Sige. I'm looking forward, to be honest, hindi pa ako nakakapunta doon," sabi ni Emma. Hindi niya alam na nakakakain si Alex ng 3 beses sa isang araw sa pinakamahal na restaurant sa mundo, at ni hindi gumastos ng 100 sa kanyang kayamanan. Si Emma ay tinawag ng dalawa sa kanyang mga kaibigan, at naiwan si Alex na nakatayong mag-isa. Dalawa sa kanyang mga kasama sa silid na sina Ben at Carl ay lumapit at kinaladkad siya sa cafeteria para kumain. Pagdating pa lang nila sa entrance ng cafeteria, huminto sa paglalakad si Ben. Tinitigan niya ang kanyang phone at malakas na nag-announce, "Grabe. Nagpapakabayani si Joe sa online. Tingnan ang aming dorm group chat room." Talagang dali-daling nilabas nina Alex at Carl ang cellphone at tinignan ang dormitory group chat. Nagpadala ng mensahe si Joe. "Guys, official na, hindi na ako single." Nagmamadaling bumalik sa dorm ang grupo nila Alex. At sinabi ni Joe, "Ililibre ko kayo ng tanghalian." Nakahanap na siya ng girlfriend sa wakas. "Sa palagay ko, nakuha niya ang pagiging mag-isa," sabi ni Alex. Gumisi si Carl, "Bumalik na tayo sa dorm natin, at ibigay sa kanya ang request niya." Dahil doon, tumalikod silang tatlo at naglakad patungo sa dormitoryo. Pagpasok pa lang nila ay nakita nila si Joe, nakaupo sa kama at may babaeng kasama, at magkahawak sila ng kamay. Binitawan ni Joe ang kamay ng babae, at tumayo. Nakangiti ito sa kanyang mga kaibigan. Si Joe ay isang sport major, at siya ay matangkad at payat na may mahusay na paglaki ng braso at kalamnan. "Hey guys, this is my girlfriend, Susan. Nag-aaral siya ng music," tapos sinenyasan niya si Alex at ang iba pa. "Ito ang kasama kong si Alex, Ben at Carl." Tumayo si Susan at nakangiting tumango. Tumingin si Ben kay Susan at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso nito. Siya ay may maputlang balat na pinonghugis ng kilay at magandang katawan. "She's perfect," naisip niya. "Kain tayo sa La Bellevue Restaurant," wika ni Susan. "Darating din ang mga kasama ko sa silid, kaya bakit hindi kayo pumunta, at maghanda?" Humarap si Joe kay Alex at sinabing, "Bakit hindi mo isama si Kathy?" Alam ng lahat ang tungkol sa kakulangan ng pera ni Alex at hindi niya kayang dalhin ang kanyang kasintahan sa restaurant sa mataas na merkado. Kaya nagpasya si Joe na kunin ang pagkakataong ito para tulungan ang kanyang kaibigan. "Naghiwalay na kami," ang mataray na sabi ni Alex. Hindi nga tanong ni Joe. Nagulat si Joe. Sumulyap si Ben kay Joe, at naintindihan na niya ang ibig sabihin nito.
Ang dahilan ng paghihiwalay ay halata naman. Ang pagiging mahirap ni Alex. Tinignan ni Susan ang cellphone niya, at sinabi, "Bilasin natin, baka umalis ang mga kasama ko sa restaurant. Sila ay mainipin, kaya huwag natin silang paghintayin ng matagal." "Okay, pagkatapos ninyong maglinis at magpalit, ay maaari na tayong umalis." Hinikayat sila ni Joe. At hinila ang kamay ni Susan. "Halika, doon na natin sila hintayin sa labas." Si Joe ay lumabas ng dormitoryo kasama si Susan, at lumingon sa kanya na nakatayo habang naka-cross arms. "Anong mali?" tanong ni Joe. "Sobrang ordinaryo ng mga kaibigan mo. Hindi masyadong gwapo si Ben at medyo average din si Carl. Hindi naman masama ang itsura ni Alex, pero kung titignan sa pananamit niya, wala siyang masyadong pera. Paano ko sila ipapakilala sa kadorm ko?" Medyo hindi komportable si Joe. Pero pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Kakain lang naman tayo, hindi naman ito blind date o kung ano pa. Kaya bakit masyado kang apektado sa kanilang hitsura?" Wika ni Joe. "Sa tingin mo ba pupunta lang ang mga kaibigan ko para sa pagkain?" Tanong niya, kilala ko sila. Bagamat hindi sila lumabas at sinabi ito. Inaasahan nila na magiging magandang boyfriend material ang roommate mo. Ipinakita ko sa kanila ang iyong larawan, kaya ang isip nila na ang iyong mga kaibigan ay katulad mo. Nakasimangot na sabi ni Susan. "Ngayon ay sisisihin mo ako," wika ni Joe, "dahil hindi ko sinabi sa iyo." Biology student silang lahat, medyo mapait ang ngiti niya. Na-assign siya sa dorm nila Alex dahil ang mga sport department dorm ay walang puwang para sa kanya. "Bakit hindi mo sabihin na ang meal ay kanselado na? Malamang mapapahiya sila kung pupunta pa. Kanselahin ito, hindi. Kung ika-cancela ngayon, ito ay magiging awkward. Lalong magpapalala lang ng sitwasyon. Ikaw ang bahala. Ngunit hindi ako mananagot sa kung ano man ang mangyayari," wika ni Susan. Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa niyang kasama. Inilapit ni Susan ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. "Rose, nandyan na ba kayong lahat? Kamusta? Pagdating namin dyan, makikita mo. At kayo na ang humusga." "Sige, sasabihin ko," bilisan nila. Habang nag-uusap, lumabas sina Alex, Ben at Carl sa dormitoryo. "Joe, tingnan mo kung gaano ako kagwapo." Iminuwestern ni Ben ang kanyang half-sleeve shirt habang umaasa na nakatingin kay Joe. "Ang cool mo," ngumiti si Joe at tinapik ang balikat ni Ben. Sa kabutihang palad, hindi narinig ni Ben na sinubukan ni Susan na kanselahin ang tanghalian. Kung narinig ni Ben ay masisira ang kanyang kumpiyansa. Tumingin si Joe kay Alex, na nasa likuran ni Ben. Kumunat ang noo ni Susan. "Alex, bakit hindi ka nag-ayos? Paano naman ang mga kaibigan ko?" tanong ni Susan. "Hindi ka ba pwedeng magbihis para sa kanila? Mukha namang maayos si Alex, ano ang inaasahan mong isusuot niya?" tanong ni Carl. Hindi siya si Joe. At hindi siya magiging katulad niya. Umiling si Susan, ang kanyang mga kasama sa silid ay madidismaya. Ito ay magiging isang kalamidad. Itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras, at umalis na tayo. Wika ni Susan. Hinimok niya sila. At sumunod silang lahat sa kanya palabas ng dormitoryo. Nakaupo sina Rose, Stacy at Betty sa isang table sa La Bellevue Restaurant. Lahat sila ay magaganda at halatang galing sila sa marangya na pamilya. Si Rose ay may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang balikat. Maputi ang kanyang balat, at maliit ang mukha, may malalaking kumikinang na mga mata, matangos na ilong at magandang pink na labi. Para siyang isang magandang prinsesa mula sa isang fairy tale. Siya ang pinakamaganda sa tatlong babae. At sentro din ng atensyon. "Rose, may bukol ka sa noo, anong nangyari?" Iminuwestern ni Betty ang maliit na umbok sa kanyang noo. Hinawakan ni Rose ang maliit na umbok at ang kanyang magandang mukha ay medyo nainis. "Natatandaan mo pa yung sinabi ko. Pumunta kami sa Metro Skybank kasama ang aking ama upang gumawa ng ilang negosyo. Well, may nasalubong akong na isang binata na nagbukas ng pinto sa kabila at tumama sa ulo ko. Humingi ba siya ng tawad?" tanong ni Betty. Medyo mataas ang kalidad ng Metro Skybank customer, di ba? Ginamit ni Rose ang kanyang telepono para kunan ng larawan ang kanyang ulo at saka ito tiningnan. Buti na lang at di masyadong halata ang bukol. Ibinaba niya ang kanyang telepono at ngumiti sa kaibigan. Nag-sorry siya. "Medyo natigilan ako nang makita ko siya doon.
Alam mo kung anong uri ng mga tao ang mayroon sa Metro Skybank? Ibig mong sabihin sa itaas na klase. Tama. Tanong ni Stacy, kaya hindi bagay ang lalaking ito. Eksakto, ang Metro Skybank ay nagbibigay ng card sa mga taong may hindi bababa sa $1,000,000. Kinumpirma ni Rose na hindi siya bagay doon. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na kung gaano kahirap ang hitsura ng isang tao, ay sasabihin na mas mayaman sila. Mungkahi ni Betty. Ibig sabihin ay maaaring isa siyang mayamang tao na mababa ang profile. Rose, sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa kanya. Sige. Nang lumapit ang manager ng bangko, nalaman niyang wala man lang card ang lalaki. Mukha siyang sira, sa palagay ko napadaan lang sa Metro Skybank ang lalaki. Naisip siguro niya na pwede rin doon ang mga card ng ibang bangko. Kung ginawa ko yun, namatay na ako sa kahihiyan, bulalas ni Stacy. After all that, hindi ko na siya nilingon at umalis na lang kasama si Papa. Hinawi ni Rose ang kanyang buhok sa kanyang balikat. Tingnan natin kung maglakas loob siyang subukan ito muli sa hinaharap. O kung maglakas loob siyang ipakita ang kanyang mukha kahit saan. Ang mga lalaki ay hindi bata. Tinuro ni Betty. Wala ba siyang common sense? Nakatadhana yata siyang maging single sa buong buhay niya. Sino ba naman ang magkakagusto sa ganyang lalaki? Itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya. Kahit kailan hindi ko na siya makikita. Bakit wala pa si Susan kasama yung iba pa? Seryosong sabi ni Rose. Kinuha ni Rose ang phone niya at bahagyang nakasimangot, habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng chat nila ni Susan. Ang kanyang boyfriend ay medyo gwapo at tahimik na matipuno. Katulad ng type ko. Kung ganyan ang itsura ng isa niyang kasama, huwag mo akong awayin, at kumindat si Rose. Sinabi ni Susan na ang kanyang kasintahan ay isang sport major kaya dapat siya ay medyo fit. Well, tingnan natin yung iba kapag sila ay dumating na dito. Ang tatlong babae ay nagtatawanan at gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanilang sarili. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga lalaki. Sa wakas, dumating sina Susan, Alex at iba pa sa La Belvay Restaurant. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.